Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng sayote sa palanggana. Magluluto rin po tayo ng masarap at masustansyang pork tinola with sayote tops ala Magsasaka Reporter. Hali po kayo, samahan niyo ako. Ang sayote ay mayaman sa iba't ibang nutrients at may mataas na antioxidant compounds na may benepisyong dulot sa ating kalusugan at puno ng mahalagang bitamina, minerals, fibers na kailangan ng ating katawan. Mayroon itong taglay na protina, fats, vitamin C, vitamin B9, vitamin K, vitamin B6, gayon din ang manganese, copper, zinc, potassium at magnesium. Ayon sa mga eksperto, nakakatulong ang sayote sa kalusugan ng ating puso, pagkontrol ng blood sugar, pagkakaroon ng malusog na pagbubuntis, may hatid na anti-cancer effects, nagpapabagal ng pagtanda, nagpapausay ng liver function, nakakatulong sa digestive health, gayon din sa pagkakaroon ng malusog na timbang. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng sayote. Yun, magtatanim tayo ng sayote. Kung kayo nagtatanim ng sayote, yung pong nabibili sa palengke, pwede na pong itanim yan. Ano? Piliin nyo lang po yung maganda. No? Pag maganda po kasi yung ating itatanim, tiyak po maganda rin ang magiging resulta. So, tatanim po tayo ng dalawang sayote. No? Tatanim po natin dito sa ganitong plastic container. No? Ito po ay pinaglagyan lang ng, ng regalo nung Pasko. No? Inilagay po dyan yung mga regalo at binigay po sa akin. Sali po itapon ito. Gamitin po natin kapakipakinabang sa ating garden. So, ito pong bawat isang ganito. So isang piraso po ng sayote, enough na po yan, mapapatubo at mapapaganda nyo na po ang sayote sa ganitong plastic container. Ngayon ay prepare natin ang ating plastic container. Ilagay po tayo ng butas. Gamit po ang matulis na gunting. Usupin nyo lang po yan at kapag nakabaon na, ikot-ikot nyo lang po nang sa ganoon ay magkaroon ng butas. Ayan, may butas na po siya, no? Ito sa kabilang gilid naman, mga 5 butas po sa kabuuan itong plastic container. 2, ito, pangatlo. Ang purpose po yan, ang butas na yan ay magsisilbi po siyang drainage, no? Ng tubig kapag kayo nagdilig o kaya umulan, ay hindi po malusaw yung ugat ng ating mga tanim na halaman kapag meron pong drainage. Yan. 1, 2, 3, 4. Ito pang-4 sa gitna. Yung gitna. Yan. Yan ang ganyan. So yan. Ito siyang butas. So ito po yung lupa na ating gagamitin. Buwagag na lupa. No? Pinaggamitan ko na po yan. Posibilidad po yan ay wala na, konti na lang yung nutrients. Dapat i-condition po natin ulit ang ating lupa na pagtatam ng halaman sa pagitan po ng paglalagay ng vermicast. Lagay po natin ang vermicast bilang paunang fertilizer ating halaman. Ang combination po ng kabuuan itong lupang ito ay 60% buwagag na lupa, 20% ay vermicast at another 20% ay carbonized rice hull. So, kondisyon na po yan, ating lupa. Yan, nagpili natin ang lupa dito sa ating plastic container. Hanggang lihig po itong plastic container ay hanggang lupa. Yan, dapat po ay buwaghag. Ngayon, lagyan na natin itong ating sayote, Ang pagtatanim po yan, huwag nyo po siyang takpan ng todo, halos nakalitaw po siya. Hindi nyo lang po ng ganito.
Yan. Tapos ay takpan lang po ng bahagya. So kumbaga saan po, nakalitaw po yung kalahati, no? Hindi po nakatakip ng todo. Kapag tinakpan niyo po kasi ng todo dyan, malulusaw po itong ating sayote, no? Ating itinanim. Dapat po ay nakalitaw yung kalahati. Nakapahiga po siya, no? Palapad po yung pagkakalagay. Okay, pagkatanim ay didiligan lang po ng ganito. Spray nyo parang ganyan, no? Tuwing umaga, spray nyo lang po hanggang sila ay tumubo. Huwag nyo pong pakadiligan nang sa ganon ay hindi po agad tumigas ang lupa hanggang sila ay tumubo, no? Huwag nyo muna pong direktang paarawan yan. Lagay nyo muna sa isang lilim na lugar hanggang sila ay tumubo o mag-sprout. Kapag po mayroon ng daon yan, mga una hanggang 2 daon, ay pwede na po yung direktang paarawan. Kung mapapansin po ninyo, hanggang hindi po punong-puno yung lupa na aking nilagay dito sa plastic container, ano? Nang sa ganon, makakapagdagdag pa ako ng lupa. Kaya po ay pataba, vermicast na kanyang pangangailangan. Ganyan din po itong isa, oh. Hindi po punong-puno yung plastic container ng ating pinagtaniman. So ito po ang ating 2 bagong tanim na sayote. After 5 days, so yan na po, meron na pong daon, ano? Ay, nakausbong na pong daon itong ating tanim na sayote. Yan po, 5 days old na sayote. Itong isa, ito naman. Yan, meron po siyang nakausbong na daon. Ating mga tanim na sayote. 5 araw mula sila ay maitanim dito sa plastic container na ito. So ito na po yung 15 days old natin na tanim na sayote sa ano tong tawag dito, pinaglagyan po ito ng ng prutas. Kaya naman po yung isa, oh. Yan, binalag ko na po, no? Lagyan ko na dito sa ating balag. Nagsimula na pong gumapang. Yan, oh. Agapang na siya. So ngayon ay magdadagdag tayo ng vermicast, dagdag na pataba, ano? Ito po sa kanyang gilid. Pwede na rin pong takpan ngayon yung mismong sayote nating tinanim. Ayan po, oh. Pag ganyan po ay hindi na po yan malulusaw. Ito tayo ng lupa dahil limited lang po kasi yung lupa, no? So lalagay tayo ng pataba. And then itong lupa, no? Ating yan. So habang lumalaki po yan, dagdag lang po kayo ng lupa, no? Lagyan nyo po ng vermicast para yung kanyang bulas na yan manatili po siyang malusog. Yan. Isa naman lalagyan ng bagong pataba na vermicast. At takpan na po natin yung mismong ating itinanim, no? Safe na po yan, hindi na po yan malulusaw. Dahil malaki na po yung ating kunin mo sayote, gumagapang na. Yan, bukod po sa vermicast, lalagay din po tayo ng lupa. Ayan. Yun. Habang lumalaki po ngayon yan, dagdag lang kayo ng dagdag ng lupa hanggang mapuno po itong ating pinagtaniman na to. Yan. Ito nyo po, malaki na, no? Yan na po yung kanyang start na siyang bumaging. Ito na po yung ating mga tanim na sayote, ano? 2.5 months old po mula ng aking may tanim. Pinagapang ko po sa balag na aking ginawa. Ayun po yung napakalusog po at pwede nang humarbest ng talbos. So yan po yung ating mga tanim na sayote, no? Sa palanggana. So yan. Ang lulusog po nila, no? Atin na dyan po, green na green, ano? Ibig sabihin po ay
sapat po yung nutrients na nakukuha ayon sa kanilang pangangailangan. Yan. Grabe, ang ganda. Sayote na itinanim ko sa timba. Tingnan po yung kanyang tapso, yung kanyang talbos. Napaka lulusog. Magtanim din po kayo ng sayote. Simpleng-simple pong alagaan at patubuin. Ganito po pamamaraan ay pwede nyo pong gayain, ano? Wala kayong enough space sa Metro Manila kayo nakatira. Ito po ang gayain po ninyo. Ngayon po harvest ako ng kanyang talbos o itong kanyang tops, ano? Napaka taba po. So ito po yung kanyang pinakatalbos, no? Doble po pakinabang sa sayote, ano? Bukod po sa bunga, ito pong talbos niya ay napaka-sustansya. Yan. Yun. Ito pa. Lahat po ng talbos ay natin. Ano lang po ito? Mura lang, ano? Yan. Yan natin niya po yung kanyang talbos, oh. Yan. Yun. Ito. Yan, natin niya po, oh. Yan. Ito din. Yun. Ang kagandahan po ng sayote, no? Habang siya ay tinatalbusan, lalo pong yumayabong, ano? Nagkakaroon po ng panibagong sprout. Yan. Ang ating mga talbos ng sayote na ating nakuha. Dahil pong talbos sa ilalim, oh. Yan. So, nakarami na tayo. Ito pa. Iyon. So ito po yung ating na-harvest, ano? Nakaisang bugkus po tayo ng talbos ng ating tanim na sayote, no? Gaya po ng banggit ko, doble po pakinabang sa sayote, yung pong talbos at ang bunga. So enough na po ito na ating pangsaog sa ating lulutuing masarap at masustansyang pork tinola with sayote tops, alam magsasakang reporter. Samahan niyo po akong magluto. Ito po yung kumpletong sangkap ng ating lulutuing masarap at masustansyang pork tinola with sayote tops sa Lamagsak Reporter. Yung pong ating pork, pinalambot ko na po yan, nilaga ko na. So ito po yung ating sabaw na pinaglagaan. Tapos yung ating bida, sayote tops. Yan po, talbos ng sayote, bunga ng sayote, mantika, bawang, sibuyas, luya, tapos patis, asin, paminta, at pork cubes. So yan po ang kumpletong sangkap. Yan. Lagyan natin ng mantika. Alright. Yan, may ng mantika. Sunod ay ang luya, no? Pag po kayo nagtitinola at naggigisa, dagdagan nyo po yung luya, no? Para malasa at masarap. Tsaka siyempre po, napaka-healthy ng luya. So, ano yun po natin, lutuin natin bagay yan, medyo ma-brown-brown, ha? Ating luya. No, dayang sibuyas. Yan. Dapat ay lutuin din po natin bahagya ang sibuyas. Sunod ay ang bawang. Yan. Lutuin natin at lutuin din bahagya ang bawang. Sunod na natin ang ating pork. Yan. Ayun. Ayan ang
pork. Yan. Alright. Haluin natin ang bahagya. Sunod ay ang paminta. Yan. Yan, maganda rin pong pampalasa. Sunod ay ang asin. Ayun. Alright. Halo ng bahagya. Sunod natin ay ang patis. Yan. Alright. Tuloy natin. Sunod ay ang cubes. So, pork cubes din po yung ating ginamit para mas lumasa pa, no? Ating niluluto. Yan. So, kapit na po yung lasa dahil i-mix natin mabuti. Okay, sunod na natin ang sayote. Right? Bunga ng sayote. Yan. Haluin natin. Yan. Sunod ay ang sabaw. Yan. Yung sabaw po natin, yun din po ang kinabit natin sa paglalaga kanina, pagpapalambot ng ating pork. Yan. Tapan natin ang sabaw. Yan. So, pakukuluin po natin ngayon yan. Yun, kumukulo na. Yan, kapag kumukulo na, ilagay na natin ang ating bida, no? Itong sayote tops. Yan. Okay. Alright. Ating sayote tops. Yan. Alright. Okay, takpan natin uli. Isang kulo pa. Ayan, kumukulo na. Tingnan natin. Alright, yun. So, huwag nating i-overcook yung ating talbos ng sayote, no? Ayan, patayin na natin ang kalang. Yun. Alright. Ang bango. So, ito po yung ating bagong lutong pork tinola with sayote tops ala magsasakang reporter. Yan. So, ngayon po, titikman ko na yung ating bagong lutong masarap at masustansyang pork tinola with sayote tops ala magsasaka reporter. So, ito po yung ating sayote tops, no? Hindi ko po siya in-overcook. Upcook lang siya. Tapos yung laman ng sayote. Pipiraso tayo ng pork. Oy, kalambot ng pork, oh. Dahil pinalambot ko muna siya. Yan. Natin. Itong ating munang sayote tops with sabaw and rice. Tin. Ang sarap! Manamis-namis po yung lasa ng talbos ng sayote, no? Dahil kaka-harvest lang natin. Ito pa. Panalo. Champion. Itong sayote tops, no? Napakasarap. Manamis na manamis po yung lasa ng sayote tops. So yummy. From garden to table. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim.
Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood nyo ko, magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po!